sila yumaman. Dalawa po yan eh. Number 1, dapat yung isa meron ka. Yung number 2, dapat ginagawa mo. Number 1 po was dream. Ito yung dapat na meron ka. Number 2 po, yan yung dapat na ginagawa mo. The law of leverage. Hindi po yan tinuturo sa elementary, high school, college. Kaya karamihan po ng mga nakatapos po ng pag-aaral, hindi po mayaman. Because hindi po nila alam yung pangalawa. Now, pag-usapan po muna natin yung dreams, no? Ang worth po ng isang tao equals po sa goals niya yan. Okay? Kaya nga po, pagka nag-i-invite kayo, maraming tao dyan, pag sinabihan mo, pinakitaan mo ng check, 100,000, pwedeng kumita ng 1,000,000, ayaw po mag-join, wala po tayong magagawa dun. Kasi po, yan po yung mga tao na ang pangarap nila, kumain 3 beses ang araw. Kaya kahit pakitaan nyo po ng malaking check yan, hindi po talaga mag-join yan. Pero kapag ang pangarap mo was kumita ng malaki, mabago buhay mo, yumaman, as in, okay, talaga po magkaka-interest ka sa negosyo na to. Pero yun po yung isang bagay na gusto ko pong baguhin sa inyo. One good example po dyan, no? Ito nga pong quotation na to na nabasa ko. Okay? Sabing ganun, there are no great people in the world, only ordinary. The only difference is that some set higher goals, they dream bigger dreams, and they settle for nothing less than the best. Lahat na po ng tao, pantay-pantay. Okay? Ang nagiging difference lang kung bakit yung iba yung mayaman, it's because depende po kung gaano kalaki yung pangarap nila. A good example po is Henry C. Ito po yung may-ari ng SM. Okay? Noon po ang tindahan po niyan, small sari-sari store lang. Pero hindi siya umintong mangarap. Actually, ang pangarap niya nga, maging malaking supermarket lang yun eh. Pero it turned out to become a mall. Nung natayo po yung mall sa SM North EDSA, okay, hindi siya umintong mangarap. Sabi niya, magtatayo ako ng mall na 5 beses ang laki dito. Kaya po nangyari, natayo po yung SM Mega Mall. Nung natayo po yung SM Mega Mall, sabi niya, I will never stop dreaming. Magtatayo ako ng mall na 5 beses ang laki sa SM Mega Mall. Yun po yung nasa Mall of Asia. Yan po yung nandyan sa Diosdado. Titignan niyo po itong tao na to. He has bigger dreams. Okay? And he settled for nothing less than the best. Number 2 po na example, si Gokong Wei. Yan po yung may-ari ng Robinson, Sun Cellular. Nung tinanong siya, sabi niya gano'n, ano pangarap mo? Sabi niya, nung bata ako, pangarap ko maging piloto. Okay? Pero instead of being a pilot, nilakihan ko yung pangarap ko. I bought an airplane. Siya po may-ari ng Cebu Pacific. Kaya kung titignan niyo po, kung umangat yung mga tao na yan, it's because ang only difference was nangarap po sila ng malaki. Okay? Merong maglolo na tuwing nangingisda po sila, no? Tuwing nakakahuli po yung lolo na malaking isda, ang ginagawa po ng lolo, tinatapon po sa dagat. Tuwing nakakahuli naman po na maliit na isda, yun po yung kinukuha ng lolo. Ngayon po, nagtaka yung bata hanggang dalawang lang nagtanong siya sa lolo niya. Sabi niya, Lolo, bakit kapag malaking isda tinatapon mo, tapos pagka maliit yun ang kinukuha mo? Hindi ba dapat yung malaki ang kinukuha natin? Sabi nga nun ng lolo, ikaw talaga po, tanga-tanga mo talaga. Hindi mo ba alam na maliit lang yung kawali natin? Okay? Kung titignan niyo po, nakakatawa yung story. Pero a lot of people katulad po nung lolo. Pag pinakitaan po namin ng malalaking isda, pangarap. Sabi na, kumain lang ako 3 beses ang araw, okay na ako. Second hand na kotse lang ako, okay na ako. Okay? Sana po wag po kayong gamitin niyo po yung common sense niyo. Okay? Kung kayo po yung lolo, huhulihin niyo po yung malaking isda. Hindi po masamang mangarap. Mangarap po kayo ng malaki. Before po masamang mangarap, bakit? Parang imposible po kasing makuha eh. Pero ngayon po na meron po tayong tsansa na magawa yung mga nagagawa nila. Ako sa biofuel pa lang po, nakita ko na. Ang mga ngarap talaga akong malaki. Okay? Pangalawa pa po, magagawa mo na po ngayon yung law of leverage. Mamaya po, explain ko yun. Okay? Ito po, tignan nyo po yung kotse ng upline ko. Kaya nga po sabi ko, ako, dreams are possible. Walang imposible. Dati pong jeepney driver, pero ngayon, ito na. Okay? Yun nga lang po, maraming taong may dream eh. Pero ilan lang po yung taong nakakakuha ng pangarap. Bakit? Hindi po kasi lahat ng tao determined na makuha yun. Okay? Meron mga tao, tanongin mo, gusto mo bang makuha yung pangarap mo? Opo. Tapos, ang tamad-tamad naman po. Okay? Konting hirap lang po, sumusuko na. Okay? Nothing is impossible kapag ka po determined po tayo. Okay? Yun po yung isang bagay na meron po kami. Okay? Try to look at this picture po. Titignan nyo po, parang simpleng lalaki na nakatayo lang yan na nagbabalance. Pero ang tignan nyo pong mabuti dyan, nagbabalance po siya sa tuktok ng bundok na sakto lang po isang paa niya. Kung titignan nyo, parang imposible po yan. Pero since yung tao na to, he has the design and is very determined, wala pong imposible. Yun po yung gusto ko yung paliwanag. Kung meron kang pangarap and determined ka, you have the desire para makuha yan, wala pong imposible. Kaya po ako po, determined ako, kaya po open po ako sa lahat ng opportunity.
Okay? Kaya sana po maging ganun din po kayo. Now, ito naman po yung ginagawa ng mayayaman na tao kung bakit po sila yumayaman. Ito po yung ina-apply nila. The law of leverage or the power of multiplication. Okay? Ibig sabihin po niyan, it's multiplying your time through others. Sino po bang tao kaya magtrabaho ng 24 hours every day? Kahit na po nurse ka, subukan mo isang taon, magtrabaho ka ng 24 hours per day, sigurado patay ka niyan. Okay? Lahat po tayo kaya natin magtrabaho 8 hours a day to 12 hours a day. Ngayon sabi sa akin na kumausap sa akin noon, pare kung 8 hours a day lang kaya mo, paano mo tatapatan si Lusutan? Si Lusutan nagtatrabaho ng 320,000 hours a day. That is why sa mayayaman po, time is gold. Ano po ginawa ni Lusutan? Ang ginawa niya po, nag-hire siya ng maraming kagaya natin para magtrabaho sa kanya. Kaya kahit hindi po siya nagtatrabaho, nagtatrabaho po siya ng 320,000 hours per day. How? Ang ginawa niya po, kung meron po siyang 40,000 employees, nagtatrabaho po ng 8 hours per day, kumita na lang po siya ng 10 piso per ora dyan sa mga tao na yan. Alam niyo po, kikita po yung Lusutan, 3.2 million a day. Okay? Pagpalagay po natin, kumikita po kayo ng 10,000 every month. Times na lang po natin ng 10 months. Tanggalin na po natin last 2 months kasi po for the tax. Times po natin ng 30 years. Kasi po sa isang kumpanya, pwede ka lang magtrabaho 30 years kasi 60 ka na nun. Okay? Ang kikitain nyo po sa loob ng lifespan mo is 3 million. Okay? Isang araw lang po nilusutan yun. Okay? Imagine niyo po, 30 years ka nagtrabaho, 3 million isang araw niya lang. Now, what if kumikita ka ng 20,000? Ang kikitain mo po sa loob ng 30 years mo is 6 million. 2 araw lang po yun nilusutan. Okay? What if you're earning 50,000? Yung 50,000 mo, 15 million po yun. 5 araw lang po yun nilusutan. That's the power of leveraging. Imagine yun po to the point na yung 15 million na yan, imposible pong maipon mo yan. Kasi ang ibig sabihin po niya, hindi ka na maliligo, hindi ka na mag-shampoo, hindi ka nakakain, wala kang ginastos sa lahat ng sahod mo. Pero kung tutusin, 5 araw lang po nilusutan yun. Kaya kahit magpunta ka pa sa ibang bansa, mag-nurse ka, 100,000 every month, yung maiipon mo na 30 million, 10 araw lang po yun nilusutan. That's the power of leveraging. Okay? Kaya po ito po si George Yang, siya po yung may-ari ng McDonald's. Ang sabi niya po doon sa isang magazine, for a business to prosper, okay, the owner has to delegate his responsibilities. Kasi dalawa lang daw ang kamay natin, dalawa lang din ang paa natin. Kaya ang ginawa niya po, ang ina-emphasize niya dyan, nag-leverage din siya kaya siya yumaman. Most of the people na yumaman, ito po yung sikreto nila kung ba't sila yumaman. Okay? Now, another good example po, yung isang company ni Lusutan, Fortune Tobacco, yan po yung nagpayaman kay Lusutan. Kung titignan nyo po si Lusutan, pwede po siya magbenta ng sigarilyo sa kalsada. Pero ang ginawa niya, kaysa magbenta siya ng sigarilyo sa kalsada, binagsak niya po yung sigarilyo sa mga wholesaler. And then, binagsak sa area agent. Yung mga area agent, binagsak sa middleman. And then, yung mga middleman, nag-ikot, binagsak sa mga retail stores. Lahat po yan kumikita. Pag ikaw bumili ka sa tindahan, may kita si Lusutan. Imagine niyo po, ang capital niya po, 50 million, pataas, lagpas pa po siguro dyan. Okay? Ang laman ang kita niya po sa isang stick ng sigarilyo was 5. Kaya po mas malaki po kita ng mga nagtitinda sa tindahan. Why? Kasi po yan kumikita ng 25 to 50 cents. Si Lusutan po 5 lang per stick. Yun nga lang po, laman ng isang kaha, piso. So, meron po siyang piso per kaha. Guys, ang population po ng Pilipinas is 80 million. 20 million na lang po manigarilyo ng isang kaha sa isang araw. Yan po yung kinukita ni Lusutan sa isang araw. That's the reason na bili niya PNB, Asia Brewery, PAL, okay, PNB, and so on. Okay? Now, McDonald's, ganun din po ginawa. Instead na magbenta ng hamburger saka french fries, ang ginawa niya po, nagtayo siya ng franchise sa buong mundo. Pilipinas, USA, China, Taiwan, Korea, and so on. Okay? Nagtayo siya sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Luzon, Quezon City, Caloocan, Metro Manila. Pag bumili po kayo direkta sa Manila, may kita po si Ray Kroc. Okay? Ang capital po ng isang franchise lang po is 30 million up. Okay? Ang franchise po ng McDonald's sa buong mundo is 200,000 franchise. Times na lang po natin ng 10 tao. Ibig sabihin po, kada franchise po sa buong mundo, 10 tao lang po mapasok. Kumakain po ng 40 pesos na combo meal. Times mo po ng 5%, yun po ang kita niya, kumikita po siya 4 million a day. To the point, sir, na hindi lang po 10 tao pumapasok sa McDonald's everyday. At wala na pong 40 pesos na combo meal ngayon. Kaya po yumaman yung may-ari ng McDonald's still because the law of leverage.